May tumulong sana sa amin na para maipatuloy yung pag-aaral nila. We have failed them. We have to admit that. We have failed our children. And let us not keep failing them anymore. Otherwise, we will not allow them to become the great Filipinos. Philippines' educational system is often mistreated by numerous groups. Malaki na talaga yung problema natin tungkol sa kalidad ng edukasyon. In fact, pag tiningnan po natin yung ating mga ranking sa international assessments, lagi tayo nasa bottom. Kaya kailangan, parati ko po ito But instead of going to school, they spend their days scavenging to earn a living. Sa pagpasyal ng aming grupo sa palengke ng San Fernando, Pampanga, ay may mga iba't ibang bata kaming nakilala na nag-aaral, dating nag-aaral ngunit tumigil, o kaya naman ay mga walang tsansang mag-aral. Isa sa mga batang ito ay si Daniel. Hindi na nag-aaral si Daniel kung kaya naman ay nagbebenta siya ng banana Q upang makapag-ipon at makatulong sa kanyang tita. Ano pangalan mo? Daniel po. Nag-aaral ka ba? Hindi po. Pero kung gusto mong kung meron kang chance, gusto mong mag-aral. So nasaan yung magulang mo ngayon? Yung tatay ko nasa Bicol. Oh, tapos sino yung kasama mo ngayon sa bahay? Dito. Oo. Si Tita Ja, ay si Tita Nis. Siya yung kasama mong gumagawa ng banana Q, ganon. Nabanggit din sa amin ni Daniel na kung magkakaroon ulit siya ng tsansa upang makapag-aral, ay babalik siya sa paaralan. Kung magkaka-chance ka ulit, ano yung gusto mo maging paglaki? Pulis. Maging pulis. Gaano man kalayo ang nilalakad ng kanyang mga yapak o gaano man kabigat ng kanyang dala, ay sinisikap ni Daniel na makapagbenta upang makapag-ipon ng kanyang kita. Si Daniel. Gusto ko ulit mag-aral. Pagkatapos ay muling umikot ang aming grupo sa palengke ng San Fernando upang makahanap pa ng ibang bata. Tingnan mo, pag nagsasalita ako dito, malakas yung boses ko doon. No? Try mo nga, anong pangalan mo? Prissy. Oh, ano ulit? Prissy. Prissy, hello Prissy. Nag-aaral ka ba? Nag-aaral ka? Anong grade ka na? Kinder. Grade? Kinder. Oh, kinder ka pa lang. Nasaan sina mama at papa mo? Nagtinda. Ano yung tinitinda nila? Loya. Isa si Prissy sa mga batang nakita namin na nag-aaral din at ang kanyang nanay ay nagbebenta ng mga iba't ibang gulay. Hindi ko alam. So yung kita nila doon, pinapaaral nila sa'yo, no? Saan ka naman nag-aaral? Sambalis. Saan? Sambalis. Sambals? Sambales? Doon ka rin nakatira? So hindi ka naman talaga dito nakatira, no? Anong sinasakyan nyo? Kulo. Gusto mo bang mag-aral niyan dito o sa Zambales lang? Sambalis. Kaway ka be? Hi. Pagkatapos ay dinala kami ni Prissy sa kanyang nanay upang maipakita niya ang kanyang hanap buhay. Malayo man ang kanyang paaralan ay hindi ito naging hadlang upang tumigil siya sa kanyang pag-aaral. Malayo man ang kanilang pinagmulan, ngunit sa pamamagitan ng pagbebenta ng gulay ay naitataguyod ng kanyang inay ang kanyang edukasyon. Ako si Prissy at nag-aaral ako.
Patuloy na nag-ikot ang aming grupo sa palengke ng San Fernando upang matuklasan pa namin ang ibang kwentong edukasyon ng mga kabataan. Ngunit sa dalawang natuklasan namin ay hindi maitatangging mayroon tayong problema sa ating edukasyon. Kaya naman dapat na mas mabigyang pansin ang problemang kinakaharap ng edukasyon sa bansa upang walang batang maiiwan. Sa aming paglilibot ay may isang pamilya kaming natuklasan na meron din silang kinakaharap na problema sa kanilang edukasyon. Anong pangalan mo? Oh, ikaw. Anong pangalan mo? Rod po. Roy po. Roy. Oh, nag-aaral kayo? Saan kayo nag-aaral? Zambales. Sa Zambales kayo nag-aaral. Anong grade ka na? Grade 1 po. Grade 1. Oy! Oy, ikaw, anong grade ka na? Kinder? Hindi po. Kinder ka na. O, saan kayo nakatira? Sa Zambales din? Sa Zambales. Pero may tirahan din kayo dito. Kapatid mo nag-aaral din? Pagkatapos naming kinilala ang mga batang sina Roy, ay tinanong naman namin ang kanilang nanay tungkol sa kanilang pamumuhay at edukasyon. Kasama po namin ngayon yung magulang ng dalawang batang in-interview po namin kanina. Tatanong lang po sana namin kung saan po kayo nakakakuha ng pagtustos, ganon, para makapag-aral sila. Nakikiupa din kami na Bali sa Zambales po ba na yon? Libre po ba yung pag-aaral po nila? nagbabayad din po kami. Nagbabayad din po. Pero malaki po ba yung binabayaran nyo doon? Oh, minsan 1,000 o 5. Sapat po ba yung kinikita nyo sa araw-araw para ipambayad doon sa pag-aaral nila? Hindi po. Kulang po. Bali, scholar po ba sila o hindi rin po? No? Sa ngayon po, ano po yung gusto nyo ganon para po yung pag-aaral nila maging maayos lalo ganon? Oh, pag may tumulong sana sa amin na para maipatuloy yung pag-aaral nila. Para paglaki po nila, makuha po nila yung pinapangarap po nila. Nakapagtapos din po ba kayo? Hindi po. Ano po yung natapos nyo po? Grade 1 lang po. Grade 1 lang din po. Doon po ba sa pag-aaral nyo yun, nagbayad din po ba kayo? Oh, Natuklasan din namin ang kanilang pamilya na humihingi ng pagkain sa mga nagbebenta sa palengke upang magkaroon ng kanilang chance sa pang-araw-araw. Ang aming interaksyon ay nagpatunay kung gaano kahalaga o kaimportante ang tingin nila sa edukasyon. Bilang munting handog ay nagbigay ang aming grupo ng maliit na tulong tulad na lamang ng pagkain. Hello, anong pangalan mo? Alex po. Ilang taon ka na, Alex? 12 po. Tapos, saan ka nag-aaral? Santa Lucia po. Anong grade ka na? 5 po. Nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo? Hindi naman po. Anong trabaho ni na mama at papa mo? Wala po. So ikaw yung nagtatrabaho para sa pag-aaral mo? Opo. Anong mas gusto mo, mag-aral lang o may trabaho? Nag-aral po. Anong masasabi mo sa pag-aaral mo? Mahirap ba, ganon, o madali? Medyo po madali. Medyo madali. Pero kapag may trabaho kang ganyan, mahirap ba o madali? Mahirap. Tuwing kailan ka nagbebenta ng gift wrap? Sabado linggo po. Tapos kapag naman hindi Sabado Linggo, kapag Lunes, ganon, nag-aaral ka? Kapag may exams ka, ganon, yung mga pagsusulit, nagagawa mo naman ba ng maayos? Opo. Paano yung pagre-review na ginagawa mo? Nagbabasa, ganon. Opo. Nagbabasa po ng mga mayos.
Okay. Tulad ng nabanggit ni Alex, tuwing Sabado at Linggo ay sinisikap niyang magbenta ng gift wrap upang makapag-ipon siya at makatulong sa kanyang pag-aaral. Tunay na nakakamangha ito sa kabila ng kanyang murang edad. Mataas naman ba yung mga scores na nakukuha mo? Opo. Kapag ba nagtatrabaho ka, minsan nahihirapan ka mag-aral? Opo. Anong mas mabigat, pag-aaral o yung pagtatrabaho mo? Pagtatrabaho po. Bakit ka nagtatrabaho? Para po may pagkain. Tapos para nakakatulong din ba yung kita mo dito sa pag-aaral mo? Opo. Gusto mo ba silang magkatrabaho rin? Ganun? Opo. Ngayon ba, ikaw lang yung parang kumikita sa pamilya nyo? Hindi po. Tatay ko po. Yung tatay mo, ano yung trabaho niya? First, guard. Guard. Tapos, ikaw naman, tinutulungan mo siya sa pagbebenta ng gift wrap, no? Opo. Sa kabila ng pagtatrabaho ay hindi nakakalimutan ni Alex ang edukasyon. Ako po si Alex na nagtatrabaho at nag-aaral. May isa pang bata ang nakapukaw sa aming atensyon. So, anong pangalan mo? Munima po. Ilang taon ka na? 8 po. Nag-aaral ka ba? Apo. Saan ka nag-aaral? Andalusia po. Santa Lucia, dito lang sa Pampanga? Apo. Anong grade ka na? Grade 1 po. Nagtatrabaho ka ba? Ano yung ginagawa mo dito sa palengke? Titinda po. Tinutulungan mo sa pagtitinda. Apo. Ano yung ginagamit mo sa kita mo, sa pagtitinda, sa pera? Binibigay ko po sa magulang ko. Saan yung mga mama at papa mo? Papa ko po nagtatrabaho. Hindi ba sila nahihirapan sa araw-araw na kita, ganon? Hindi po. Nakakakain naman kayo sa 3 beses. Apo. Hindi ka nahihirapan sa pag-aaral mo? Hindi po. Masaya ka ba tuwing nag-aaral ka? Apo. Anong mas gusto mo, nagtitinda o nag-aaral? Nag-aaral po. Bakit mas gusto mo yung pag-aaral? Siyempre po nakakatulong po sa magulang. Tsaka, may natututunan ka ba sa pag-aaral mo? Apo. Ano yung favorite subject mo? Science po. Science daw! Marunong ka bang magbasa at magsulat? Apo. Taas ba yung grado na nakukuha mo sa pag-aaral? Hindi po. Bakit hindi? Nahihirapan ka ba sa pag-review? Apo. Anong subject yung pinakamahirap sa'yo? Minsan po nagbabasa po. Nahihirapan ka sa pagbabasa? Po. Tinutulungan ka ba ng magulang mo sa pag-aaral? Apo. Paano ka nila tinutulungan? Tinuturo niya po kung ano pong subjects po. Po si Munima, nag-aaral po at nagtitinda po. Bukod kay Alex at Munima, ay mayroon pa silang kasama na parehas din ng karanasan. Ano pangalan mo? Remedios Muloloto, Ilang taon ka na, Remedios? 13. Anong pwede kong itawag sa'yo? Remedios. Remedios. Saan ka nag-aaral? Sa Felipe, San Felipe. Dito lang ba yun sa Pampanga? Malayo, no? Anong grade ka na? 3. Nasaan sina mama at papa mo? Nasa bahay. Nagtatrabaho ba sila? Anong trabaho nila? Namuweteng. Tapos ikaw, nagbebenta ka ng, anong tawag sa mga binibenta mo? Ampaw. Bakit ka nagbebenta ng ampaw? Siyempre, merong pera. Ano yung ginagamit mong pera sa pag-aaral? Yung pera ba ng magulang mo o yung kinikita mo? Ikikita. Magkano yung kinikita mo bawat araw? 10. 10. Nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo? Hindi po. Anong mas mahirap, pagtatrabaho o pag-aaral? Pakaral. Pag-aaral. Gusto mo bang mag-aral na hindi nagtatrabaho? Na. Gusto mo bang makapag-aral tapos hindi ka nagtatrabaho? Ganon. Wow. Anong mas gusto mo, mag-aral o magtrabaho? Aral. Bakit mas gusto mo yung mag-aral? Siyempre. Parang doon ka Patututo. may matututunan ka doon. Ano yung pangarap mo paglaki? Pulis. Maging police. Remedios na aral.
Marami pang bata na tulad ni na Alex, Remedios at Monoma na nag-aaral habang nagtatrabaho. Ginagawa nila ang kanilang makakaya kahit mga bata pa lamang upang maipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Panigurado, sa ibang lugar sa Pilipinas ay mayroon ding mga batang hindi nagkakaroon ng tsansa para makapag-aral o kaya naman ay ang kanilang mga magulang ay hindi sapat ang kanilang pangtustos sa pang-araw-araw at mabigay ang kinakailangan na edukasyon ng kanilang mga anak. Kalidad na edukasyon ang kailangan ng ating mga kabataan upang magkaroon sila ng maliwanag na kinabukasan.